Hello po, magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Kasim TV po, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga kadidiis. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning sa inyong lahat. At sa ating mga bayani dyan sa iba-ibang lugar sa buong nasod, no? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at ligtas sa anumang masamang karamdaman. At higit sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay na naiiwan dito sa Pilipinas at ang ating mga bayani na nagpapahirap sa iba-ibang lugar sa ating buong mundo. Ang inyong pong lingkod, Chris MTV, ay nagpapasalamat sa inyong pagpatuloy na walang sawang pagsubaybay sa aking mga video channel at sa aking live at sa aking Facebook page sa YouTube channel. Chris MTV, Angie Guevara TV Vlog, Charity Vlog. Kami po'y patuloy nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta. Naway pagpatuloy natin na makatulong tayo sa ating kapwang sobrang paghihirap sa buhay. Na ngayon, noon pa man, yun ang sinasabi nilang yun ang sinasabi nilang before and after, hindi pa rin napapansin ng ating gobyerno ang paghihirap ng nakakaraming sambayanang Pilipino dito sa ating bansa. Naalala ko lang po, sa po ni Mahal Presidente Duterte, na umpisahan na po sana niya ang pagbabago ng ating mga sambayanang Pilipino, ng kanilang pag-angat sa kanilang pamumuhay. Ngayon nga po, ang kailang kaproblema lang po ng ating bansa ay kung sino yung matinong Pangulo. Yun ang mga hinusgahan, sinisilipan, at yun nga, hanggang 6 years lang din ang pinag-upo sa bansa. Pagkatapos ng 6 years, iba naman po ang upo, nagbabago naman po ang kalakaran at bumabalik na naman po sa umpisa kapag iba naman ang nanungkulan sa pamahalaan. Yun po ang mga bagay na dapat pansinin ng gobyerno na baguhin ang ganong sistema. No? Na pwedeng paabutin ng 12 years yung isang pangulo ng ating bansa. Kasi kung isang pangulong na may mabuting kalooban at may kakayahan na paunlarin ang bansang Pilipinas, wala po silbi kung hanggang 6 years lang. Bitin na bitin po ang sambayanang Pilipino sa ginawa sa pag-upo po ni Tatay Digong. Totoo po yan. Ako po ay nakasaksi bilang isang sambayanang Pilipino. Bitin na bitin kami sa 6 years ni Tatay Digong na hindi niya naipagpatuloy ang kanyang mabuting gawain para sa bansang Pilipinas. Nasya na sana ang isang presidente na nakapagbigay ng solusyon sa mga hinaing at problema ng ating mga sandatahang lakas, ng ating mga kapatiran na kumakaliwa sa gobyerno, na unti-unti niyang napagkaisa, tulad ng ating mga New People Army na kapatid na naliligaw ng landas dahil din siguro sa mga papaniwala, no? Tayo naman ay talagang naman, tayo ay Pilipino at tayo ay may sariling pananaw at may sariling paniwala bawat isa sa atin. Excuse me po. Pero ginawa ni Tatay Digong na pagkasunduin ang bawat isang panig. Ngunit yun po, hanggang 6 years lang po ang kanyang pag-upo. Sayang,
napakalaking sayang ang panahon ni Tatay Digong na hindi niya na talagang naisosolve ang kabuhang problema ng Pilipinas. Iba pag upo ng ibang presidente yun, bumabalik, baliwala lang po ang nagawa ni Tatay Digong. Nawala lahat yun. Useless lahat yung ginawa ni Tatay Digong na kabutihan at pag-umpisa sa pag-unlad ng bayan, bansa. Ngayon bumalik po tayo sa number 1. Bumalik ang korupsyon, bumalik ang drugs. Sa makatuwid, bumalik po ang masamang elemento sa lipunan. Yun po ang isa sa mga panghinayang ko na hindi talaga natin lubusan nakamtan sa pag-upo ni Tatay Digong ang katotohanan at pagbabago ng Pilipinas. Na alam natin papunta na sana. Kung baga, malapit na tayo. Malapit nang mamati natin ang katotohanan at tagumpay. Pero wala. Dahil sa batas natin na 6 years lang, dapat sana ang isang presidente gagawing 3 term, no? 3 term. Katulad rin ng mga kapitan, gawin 3 term. Dapat ganun. Dapat ganun. Para maging 18 years. Siguro sa loob ng 18 years, kapag nagustuhan pa siya ng sambayan ng Pilipino, no? Ituloy. Pwede nang walain ang eleksyon sa pagdating ng 18 years kung talagang maganda at umunlad ng Pilipinas. Gusto mas magandang gawin na ng pagdating ng 18 years kung maganda ang kalakaran ng Pilipinas, kung maganda ang kalakaran ng naging Pangulo mula nung umpisa niyang term, pwedeng gawin 18 years yun at pagdating ng 18 years, siya pa rin. Ano baga, Prime Minister na ang gagawin sa kanya. No? May presidente tayo, pero may Prime Minister. No? Para, ano baga, dalawa sila. Wala nang vice. Kumbaga, yung maging presidente, ano baga, siya na ang vice ng Prime Minister. Ganoon ba? Okay. Po, nagbalik tanaw lang po tayo sa nagbalik tanaw lang po tayo sa dating pamumuno ni Tatay Digong, ni President na talagang magaling, talagang sayang, no? Napakasayang yung pag-upo ni Tatay Digong na hindi talaga pagpatuloy niya ng kahit man lang 18 years o kaya. Sayang. Sayang. Dapat yun lang sana ang pinagpatuloy ng gobyernong bagong nakaupo, no? Yung naumpisahan ni Tatay Digong. Baga, sakit isipin na may naumpisahan ng maganda at papunta na sa mamamati na natin ang tagumpay, pero hindi natin nadagdagan na mati dahil pag-upo naman ng bagong presidente na bago lahat. Sayang. Sayang lang talaga. Kaya po, maalaman po natin sa susunod na maging presidente ng Pilipinas sa 2028 po. Huwag natin kalimutan yung dalawang magkapatid. Yung Family Duterte po. Huwag natin kalimutan talaga yan. Kasi parang talagang sila lang talaga ang pwedeng, parang sila lang yung may kakayahan, sila lang yung may puso, sila lang yung marunong umunawa sa buhay ng mga mahihirap. Parang nakikita talaga natin, no? Mula sa pinuno, no? Mula sa tatay lang, si Tatay Digong, no? Ex-president, no? Parang talagang doon natin nakikita na ang bunga niya, parang ganun din ang puno. Kung ano yung puno, ganun ang bunga. Kaya sila po, huwag natin kalimutan sa 2028. Ipagpatuloy po nilang labanan ang masamang elemento sa ating bansa. Ipagpatuloy na labanan ng mga drugs, war on drugs, na dapat naman talagang walisin dito sa ating bansa. Kasi
Yung iba kasi, feeling nila, di ba dati narinig natin na parang gusto nilang gawing illegal ang isang, gusto nilang gawin legal dati, ang drugs, no? Sa aking pananaw po, sa inyong pananaw, ano po yung pananaw niyo? Sa akin po, sa side ko, no? Sa side ko, hindi pwede dito sa ating sariling bansa na maging legal ang isang drugs, no? Gawa ng manggagamit tayo eh. Ang batas natin walang ngipin eh. Ang batas natin dingas kugon lang eh. Tsaka manggagamit. Manggagamit ang ilan sa mga sindikato dito sa ating bansa. For example, kapag gawing illegal ito, gagamitin po nila ang bata. Bata ang kailang gagamitin para sila maprotektuhan. Yun na yun. So, wala ang silbi. Hindi talaga nasasang-ayon na gawing legal dito kasi walang ngipin ang batas. Kung i-compare mo kasi sa ibang bansa na gusto nilang legal, may ibang bansa daw, legal daw yung mga droga rin eh. Pero sa atin, ayan, ang narinig kong balita, legal daw yan. Pero dito sa atin, hindi talaga pwede yan. Kasi, ultimo, mga alagad ng batas, gumagamit. At kasabot ng sindikato. At gagamitin nila ang mga bata na walang alam sa mundo. So, nagagamit po ang bata. No? Kaya hindi pwede talaga dito. Sa ibang bansa kasi, may batas. Kapag once na edad mo lang yan, ang pwede kang gumamit sa edad mo na yan, yan lang edad. Hanggang dyan lang yung pwedeng gumamit. At kapag may gumamit na huli ka talaga eh. Huli ka talaga. Walang lagayan, walang ganyan, walang lagayan. Parusa talaga. Dito sa atin may, hindi mo ubra eh. Dahil hanggat huli mo kumari. Hanggat hugot-hugutin mo talaga para makalabas eh. Gagamitin mo lahat para lalabas ko. So, yun nagkakaroon ng syndicate at lagayan. Naging lagayan na, naging korupsyon na ang nangyayari. Kaya dadami ang korupsyon. Kaya hindi pwede yan dito na maging legal ang isang masamang elemento talaga. Kaya dapat talaga one on drugs talaga ang kailangan sa ating bansa. Ayun. Yun po, huwag na nilang kalimutan sa 2028, itatakbo natin sa ating isipan, Sara Basti. No? Kahit po, sinong maging presidente sa kanila, basta po ang ating mga, huwag natin pabayaan na maging presidente ang isang mga Duterte pamilya. Dahil nakikita mo lang. Alam ko po, sisirain ng mga Marcos yan. Hindi nila titigilan ng mga Duterte hanggat hindi nila makamit ang kanilang kagustuhan. Wala naman kasi pong iba talagang napipili sa kanilang mga side. No? Kahit hindi sa side nila, wala po talagang panapat si Sara Duterte. Wala siyang katapat. Puro mga mahihina sila sa tao dahil wala silang kasing ginagawa sa tao. Hindi kasi sila naging history na mayroong magandang ginagawa sa bansa. No. Ikumpirma nila kay Tatay Digong, talaga naman, 6 years pa lang, ang dami pong nagawa sa bansa. Ang daming drugs na pasuko. Ang daming sindikato na pasuko. Ang dami niyang binago. Kaya talaga nakatatak sa tao, sa puso at sa isipan ng tao na talaga namang Duterte kami. Kaya po huwag natin kalimutan, talaga naman mga sir, mga idol, talaga naman ako na po yung nakiusap sa inyo na huwag natin kalimutan ang Sara Basti sa 2028 election for President and Vice President.
Nasa atin pong mga kamay, mga kadidiis, na kahit ano kanilang mga paninira ng mga kabilang side, ng mga tamba, sino ba yung tamba na yan? Tambalos-los ba yan? O ano ba? Tabatsoy ba yan? Ano ba yan? Mga tamba, yung mga pulburo na yan, mga tanso, vlogger na yan, kahit ano pang paninira nila sa laban kay Duterte, wag tayong maniwala. Huwag tayong magpatalo sa kanilang paninira sa ating mahal na Pangulo Duterte. Isa lang yang paninira sa kanila. Kasi malayo pa naman ang 2028. Baka tayo manghinaan ng loob, baka tayo maniwala. Huwag kayong maniwala sa mga paninira laban kay mahal na Pangulong Duterte. Four years pa po bago ang eleksyon, presidential election. Marami pang magbago. Yung pro-Duterte, maging anti-Duterte. Yung anti-Duterte, maging pro-Duterte. Pwede pong marami pang magbabago. Kaya sana po, lagi po natin itanim sa ating isipan at puso. Lagi natin itatak ang Duterte sa ating isipan at puso na hindi tayo magbabago kailanman, mga kadidiis. Duterte tayo. Hindi tayo magbabago sa sikip man ng mundo, sa pagpapahirap man ng kabilang side. Mga kalaban nila ng Duterte, huwag tayong sumuko, huwag tayong umatras. Tuloy ang laban para sa lahat, ang buong sambayanang Pilipino. Hindi lang po pro-Duterte ang lumaban dito at ang aming pinaglaban, hindi lang po pro-Duterte, kung hindi pro-Marcos din ang aming pinaglalaban dito. Kasi tayong lahat, kapwa Pilipino, isa ang ating dugo, isa ang ating pananaw ang pag-unlad sa ating sariling bansa. Nasawa na tayo sa paghihirap noon pa man. Nanagisnan pa natin ang paghihirap ng ating mga lolo-lola. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang kahirapan. Ang hinahanap natin at pinapangarap natin ang ating bansa na umangat, yumaman, gumanda ang buong Pilipinas para sa ating tagumpay, para sa ating ikasaya ng bawat isang Pilipino, na ang Pilipinas umangat ng dahil sa pagtutulungan ng kapwa Pilipino. Dahil sa paglinis ng Duterte, ang Pilipinas umangat at gumanda ang imahe, gumanda ang hanap buhay. Diba? Proud tayo lahat. Proud tayo kapag umangat ang Pilipinas. Kahit saan tayo pumunta, taas noo ang mga Pilipino dahil ang pag-angat sa Pilipinas ng dahil sa mga Duterte families. Yan po ang ating mga sigaw ng puso't damdamin ngayon. Ako po bilang isang family driver, no? Amo ko Koreano amo ko. Ang layo, no? Ito ang kalidad ng Pilipinas. Kalidad ng Pilipino. Nanilbihan tayo sa mga dayuhan na nandito sa ating Pilipinas. Di ba? Nanilbihan tayo sa isang mga dayuhan na
gumanda ang buhay dito sa dito sa Pilipinas. Tayo pa, Pilipino, ang nalilbihan sa mga dayuhan na nandito sa ating Pilipinas. Nandito sa Pilipinas. Sagwan, mga dayuhan, nag-invest dito sa ating sariling bansa. Tayo, na nandito sa sariling bansa, tayo yung kanilang empleyado. Tayo yung kanilang driver, katulong, o ano pa man. No? Pera yan. Walang pera yan. Ha? Akala mo wallet mo? Saboy-saboy po ni... Ha? Kung Maria ko sa Tadlang, magpa-api ka kasi yan. Ayun mga kadidiis. Ipagpatuloy natin ang laban. Huwag tayong sumuko sa naumpisahan ng Tatay Digong. Na ipaglaban natin ang Pilipinas. Ipaglaban natin ang Pilipino dahil yan ating ninuno. Mana ng ating ninuno. No. Diyos mo na po. Be. Ito yung pinaglaban nating mahal na Pangulong Duterte, ang para sa lahat na makamit ang kaginhawaan ng mga bawat Pilipino na naghihirap, no? Tatay Digong, mahal ka namin. Maging ang iyong mga pamilya, kahit man ang sino sa inyo, mahal namin Tatay Digong. Nawa po tayo magsama-sama sa 2028 at haba pang buhay mo at marami pang taon ang iyong tatahakin sa mundo. At subaybayan mo ang aming pakikipaglaban para sa iyong pinaglaban din ng ating mahal na Pilipinas. Hindi lang po ikaw nag-iisang lumaban sa ating mahal na Pilipinas, kung hindi kami rin po, mahal na Pangulo. Manalig ka at ipangako namin sa inyo, sama-sama tayong mag-ahon sa ating bansang Pilipinas tungo sa ginawa ng buong sambayanang Pilipino. Sanay na po kami sa hirap. Kaya lalaban man si Inday Sara bilang isang presidente ng Pilipinas. Kami pong mga mahirap ay sanay na sa mahirap na pamumuhay. Hindi na po kailangan gumastos si Inday Sara sa eleksyon. Magkanya-kanya na po kami sariling gastos, alang-alang kay Inday Sara Duterte.
sa eleksyon, siguro magpagawa ko ng utay-utay lang mula ngayon. Pagawa ko ng t-shirt. No? Unti-unti lang. Mag-iipon lang. Kung sa pinaghirapan ko sa bilang isang family driver, po, Koreano yung amo ko. Mabait naman sila. Idol ko naman din yung mga amo ko na mabait nila. Pati yung mga anak nila, mabait naman sila. At malaki naman tiwala sa akin. Dahil alam din nila na sana naman ako'y pag ako talaga po'y nanilibihan sa isang tao, all support po ko at all tiwala po ako. At yun nga po, all support po ako. Hindi ko sila pabayaan kahit anong mangyari. Ganun po ako pag ako namasukan sa isang trabaho at mabait yung amo ko. Talaga pong suportado po sa kahit buhay ko po, iaalay ko. Ganun po ako. Kasi sabi ko, minsan lang naman buhay natin eh. Bakit? Eh may amo tayong mabait, bakit hindi natin i-support ang buhay natin dito? Ganun na po ako. Ganun po ang prinsipyo ko. Ako po isang tapat na tao at wala po, ayaw ko po yung nalalamang at may nilamangan na tao. Gusto ko po mamuhay tayo ng pantay-pantay at kung uunlad ka man sa iyong pagsisikap, uunlad din ako sa aking pagsisikap. Ganun lang po yun. Hindi po ko uunlad sa pinaghirapan ng iba. Yan po ang pinakayaw ko sa buhay ng tao. Yung lamang, manlalamang ka. Lalo na yung mga mayaman na manlalamang. Mayaman na nga, nanlalamang pa sa kapwa Pilipino. Shit. Ang yaman nyo na, nanlalamang pa kayo sa kapwa Pilipino. Mahirap na nga. Ninakawan nyo pa. Kaya mahal na Pangulong Duterte at Inday Sara Duterte, Basti Duterte, at sa buong pamilya Duterte, si Mayor, kalimutan ko pa nga, Congressman Mayor, yung kalimutan ko. Yung kapatid lang ni Basti at ni Inday Sara, kalimutan ko. Nasa isipon na. Mabuhay po kayo at ipagpatuloy nyo ang laban. Ipagpatuloy natin ang laban. Ang buong sambayanang Pilipino, saan man po dako sa mundo, talaga namang ipinaglaban at ipinagsigaw ang pamilya Duterte. Para sa 2028, huwag natin kalimutan. I love you, stay all people in the Philippines. I love you so much to all the Philippines countries. I love you. Ang Tatay Digong, Inday Sara Duterte, Basti, at yung isa pa, Paulo Duterte. I love you so much, all family Duterte, and to all Filipino people, here's my country. Sana po mag-ingat po kayo at kapain nawa tayo ng buong may kapal lagi, saan man tayo naroon, saan man tayo naglalakad sa mga iba-ibang sulok ng ating bansa, tayo isipti at pag-iingatan ng Diyos na wala pong mangyayari po sa inyo at sa atin lahat, pamilya Duterte. Mga kadidiis, huwag lang po tayong gumawa ng masama sa ating kapwa, mga kadidiis. Yan lang po. Hindi bali po. Maubos natin ang masamang elemento sa lipunan. Huwag lang po yung mga inosenteng tao. No? Dahil yung mga masamang elemento sa lipunan, patapon ang buhay mga yan. Naghahanap ng damay ang mga yan. Wala na po yung iniisip, bata man matanda, wala na pong iniisip yan, dadamay nila yan. Kaya yan, dapat talaga ubusin niya mga salot
sa lipunan na yan. Yan ang nakakasama minsan. Nilinis ng kapulisan ang bansang Pilipinas. Sila pa yung mga alagad pa ng batas yung napapasama. Dahil wala pong umaako sa kanila, wala silang sinasandalan na presidente. Kaya itong CHR na yan, dapat manahimik yan. Pag pulis ang naging biktima, pulis ang napapatay na mga masamang elemento sa lipunan, walang CHR. Pero kapag mga adik ang napatay, mga kriminal ang napatay, let's see na yan, CHR na yan, papasok na. Hindi ko alam kung anong mga utak ang mga mayroon mga yan. Nagpapagulo lang sila sa Pilipinas. Hadlang sila para umasinso ang Pilipinas. Kahit sinong first presidente kung ganun ang may mga humadlang. Babaguhin na nga presidente ang kalakaran ng Pilipinas. Hadlangan nyo. Siyempre, tumulong kayo para umasinso at gumanda at malinis ang Pilipinas. Mas lalo pa niyong pinalaki ang ulo ng mga masamang elemento. Yung mga mahal natin mga OFW, ingat po kayo dyan lagi. O yung mga katiktok friends ko, ha? Kumusta kayo? Good morning sa inyo lahat ngayon. Yung mga kaibigan kong TikToker dyan sa iba-ibang bansa, no? Huwag niyo kalimutan, i-promote ang Chris MTV sa YouTube channel ko as a Facebook page. Ito po yung sino po yung may magandang kalooban na patuloy na magsuporta sa aking mga charity vlog, sa pagbibigay natin ng mga suporta sa mga batang lansangan, sa mga pamilyang hirap na hirap sa buhay talaga, sa mga kabundukan na ating pinupuntahan. May subaybayan na po ninyo yung mga vlog ko, sa mga videos ko dyan. Sana po suportahan nyo ako. Kahit maliit na po na bagay, malaking bagay na po yan sa akin. Sa Chris MTV, malaking bagay na po yan. Sa ating mga mahal natin ng mga OFW na may maganda ng buhay ngayon sa iba-ibang bansa, no? Saan man kayo ngayon sa ibang lugar sa bansa. Suportahan niyo po ko please. Ito po yung GCash number ko. Kung sino po yung gustong tumulong sa akin, asahan po niyo na makarating po sa
pinaparoonan yung mga support na binigay nyo sa akin. Hindi po yan mapupunta sa wala. Ito po ay aanihin ng ating mga taong tutulungan sa iba-ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ito po ang GCash number ko, Chris MTV. Chris Misoles, 0993 271 8257. Yan po ang GCash number ko. Ulitin ko po, 0993 271 8257. Alang-alang po sa suporta na ating ipagpatuloy na ipaparating sa ating mga mahihirap na kababayan saan man sa sulok ng Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong support. Naway pagpapalain kayo ng poong may kapal at laging bless everyday saan man kayo pumunta. Amen. God bless sa inyo lahat dyan, mga ating mga mahal na OFW. Miss Wong, dyan sa Amerika. Ma'am Susan David, good morning ma'am. Dyan sa Mayon, ha? Sa USA. Good morning po sa inyong lahat dyan ma'am. Yun po, sa may gusto mag-suporta sa Chris MTV, ito po yung GCash ko. Ulitin ko po, 0993 271 8257. Mabuhay po kayo mga kadidiis. I love you all sa inyong lahat dyan, mga kadidiis. Sana'y lagi tayo pagpalain ng poong may kapal at laging ligtas sa anumang masamang karamdaman, sampu ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon at magpakailanman, sana'y lagi tayong malakas. Amen. Ma'am Susan, I love you all, your family. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyo pong kamay mga sensornality sa ating mga kaanakan dyan. Sa lahat kong mga kamag-anak dyan sa inyo pong kamay mga sensornality. Sa Malapok, Norte, sa buong Southernality, maraming salamat at good morning sa inyo lahat dyan. Ingat lang po kayo at saan man kayo ngayon. Saan man kayo nagpupunta ngayon. Sa bahagi ng Maasin Solidarity, ingat po kayo. Shout out dyan sa may Renaissance Tower. Sa ating mga bigating at magigiting na ating mga gwardiya dyan sa Renaissance Tower. Dyan naman po sa Domoskola, yung mga magigiting nating gwardiya dyan. Kumusta po kayo? Ingat lang po. Siyempre, araw-araw sa pag-duty. Ingat lang po mga kadidays. Okay. Dyan sa aking dyan sa Lagunde, Morong, Rizal. Kumusta kayo dyan? Ating mahal na barangay dyan, Captain Kapiter Santos. Good morning, Kap. Good morning. Sa ating mga kasama ng mga kagawad. Good morning sa inyo, bro. Dito sa may sa may Wilson Compound. Ating mga magigiting na gwardiya dyan, Humalon Montijo at ito si Makalya. Good morning sa inyo lahat, mga kadidis. Shout out kay Domingo de la Cruz. Shout out kay Pancho. Kay Roger, kaibigan kong driver na medyo hindi na kami nagkikita ngayon. Matagal-tagal na. Roger, bye. Good morning, bye.
At sa iba pang nating mga shout out dyan. Shout out po sa may Tastic Philippines. Santa Rosa. Santa Rosa Technopart. Good morning sa inyo lahat dyan. Tastic Philippines at sa Pasay at sa ating Tastic Philippines dyan sa may Ayala. Good morning sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat dyan. Mamila. Shout out po sa inyo lahat dyan. Shout out. At good morning sa inyo lahat dyan. Sana all support po kayo. Kadidiis sa ating mahal na Pangulong Duterte at sa inyong Chris MTV. Ako'y tulungan po ninyo na may pagpatuloy at pagbibigay ng tulong sa ating mga mahihirap na kababayan na ngayon talagang kapos ang kanilang pamumuhay. Lalo na po ngayon sa pagtaasan po ang presyo ng mga bilihin. Weh! Nakakainis, nakakayamot, hindi natin maintindihan ang ating kalagayan ngayon sa totoo lang, no? Malapit na po 3 taon ang gobernong ito. Wala po tayong nakikitang pagbabago. Maria Josep naman. Ito po, tag-ulan na naman. Kawawa naman po yung mga lugar na mabiktima ng tubig, baha. Wala tayong nakikita na mayroong naglilinis sa mga lansangan. Aywan ko ba kung anong ginawa ang gobernong ito. Buisit. Wala ka talagang nakikita. Kung hindi, nandoon na naman sa ibang bansa na naman siguro ang presidente ng Pilipinas ngayon. Nagliliwaliw. Ay, bago man lang magliliwaliw, dapat nagbigay utos na all cleaning of all drainage in the Philippines. Dapat sabihin niyang ganun para malinis para wala pong mabiktima sa pagbabaha kapag umulan ng malakas. Ito po ngayon, pagdating, abangan po natin ang pagsusunod mga araw, pagdating ng baha, kung ano naman lugar ang maepektuhan ng baha. Sus, Maria Jose, hindi talaga katulad ng dating Pangulong Duterte na talagang busy ang mga traffic enforcers, no? Nagtutulong-tulong na maglinis, mga pulis, naglinis-linis ng mga grenades, mga sundalo, naglinis ng mga grenades. Pero ngayon po, awa ng Diyos, wala po kayong nakikitang may naglilinis sa mga grenades. Totoo po yan. Wala po tayong nakikita na mayroong naglilinis sa EDSA, mayroong naglilinis sa mga grenades ng Pasay, mayroong naglilinis sa mga estero. Never po tayong nakakita. Ay wala talaga po tayong alam ngayon kung ano po ang ginawa ng gobyernong ito sa ngayon, 3 taon na. Talaga naman nakakainis na ang sarap ngat-ngatin kumbaga, no? Ang sarap ngat-ngatin na hindi natin maintindihan ang ating galit. Para bang nanginginis lang, nangangasar ba ang gobyerno ito? Nangangasar. Nangangasar. Tatlong taon na. Wala ka nakitang pagbabago. Ang sarap magmura, ang sarap magalit, pero wala po. Iwasan po natin yan. Nakakainis lang talaga.
Kaya sana po, itanim natin sa ating isipan, puso't isipan, ng mga Duterte sa 2028 ang ating kailangan. Duterte po ang kailangan. Sila ang marunong magmahal sa sambayanang Pilipino. Duterte po tayo. All support Duterte. All support Duterte po tayo. Isip sa puso, sa gawa. Duterte. Shout out Jay Bara, shout out sa inyo Jay. Idol Balatbay at sa mga balateros, good morning sa inyo lahat. At sa mga tanso vlogger, buisit kayo. Nalitsi kayo mga tanso vlogger. Bulag kayo sa katotohanan ng tanga. Bye. Thank you. Thank you for watching to all supporter of Chris MTV. At siyempre, mga lahat ng kadidiis, I love you. At ingat-ingat po kayo lahat. Tayo lahat, ingat-ingat. All support 2028. Family Duterte for President. Bye-bye. Love. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. God bless ating lahat.